Psychological first aid. Training for field responders. The Look Action Principle. Alam natin na ang mga crisis situation ay mabilis magbago. Kaya naman pwede maging mahirap para sa atin ang makakuha ng eksaktong impormasyon. Kung ano ang mismong makikita mo sa lugar kung saan ka magbibigay ng PFA ay maaaring iba sa kung ano ang inaasahan mong maabutan. Kaya naman, mabuti na magtingin-tingin muna tayo sa paligid. Take a look. Magmasid muna bago tayo mag-alok ng tulong sa iba. Huwag kalimutan, be calm, be safe, and think before you act. So, what are we supposed to look for? Generally, there are 3 things. Una, magmasid para masiguro ang kaligtasan. Pangalawa, obserbahan ang mga tao at tukuyin kung sino sa kanila ang may mga matinding pangangailangan ng mga basic needs. Pangatlo, tingnan natin kung sino sa kanila ang nagpapakita ng mga senyales ng distress. Ang kaligtasan o safety ay napakahalaga sa loob ng Look Action Principle. Ano-anong bagay tungkol sa kaligtasan ba ang kailangan natin tingnan? Tanungin natin ang sarili natin. Ano ang mga panganib na nakikita mo sa paligid? Posible ba na pumunta ka ng hindi magdadala ng kapahamakan sa iyong sarili o kaya naman sa ibang tao? Halimbawa, sa mga natural disasters, baka may mga nahulog o unstable sa mga gusali. Pagkatapos ng bagyo, baka may mga kalsada na hindi pa nakiklear. Baka may mga kawad ng kuryente na may dumadaloy pang kuryente. Kung hindi ka sigurado sa mga isasagot mo sa mga tanong na ito, huwag ka nang pumunta. Humingi ka ng tulong sa iba at tingnan kung kaya mong makipag-usap ng mula sa malayo, gaya ng paggamit ng teknolohiya. Sa Look Action Principle, tingnan natin kung mayroong mga tao na nangangailangan ng espesyal na atensyon o may espesyal na pangangailangan para maging ligtas at makahanap ng suporta. Baka sa mga oras na yon, mayroon sa kanila na nagugutom, nauuhaw o pagod na. Kung kaya natin, bigyan natin sila ng mga pangangailangan na ito, gaya ng pagbibigay ng pagkain, tubig o kaya kumot. Importante rin tingnan kung may mga tao na nangangailangan ng immediate medical attention. May mga injury o mga sugat o kaya naman may mga sakit. Aside from people who are in need of special attention, let's also look for people with serious distress reactions. Consider how they will benefit from PFA. Kailangan din natin tingnan ng mga tao na pinaka-vulnerable sa ating lipunan dahil sila ang madalas na bibiktima ng karahasan at pananamantala o exploitation. Kasama rito ang mga bata at mga teenagers. Mas mataas sa risk ng panganib ang mga batang babae. Lalo na kung nakikita mo silang nag-iisa o hiwalay sa kanilang mga magulang. Baka kailangan nilang makabalik sa kanilang mga magulang o pamilya. Mga taong may mga health conditions gaya ng mga buntis o persons with disabilities tulad ng mga bulag, pilay at bingi. Ito rin yung mga tao na hindi makagalaw, mga may malubhang karamdaman o kaya naman merong mga malalang mental health disorders. Kailangan nila ng tulong na makapunta sa ligtas na lugar. Kailangan din nila ng access sa gamot. May mga tao rin na at risk sa diskriminasyon at karahasan tulad na lamang ng mga katutubo o mga indigenous peoples. Kasama rin ang mga taong na ituturing natin na nasa laylayan ng ating lipunan. Madalas, sila ay nagiging target ng pang-aabuso, diskriminasyon at pananamantala. Paano mo ba malalaman kung sino ang mga taong nagpapakita ng distress? Mayroon tayong mga iba't ibang stress reactions. Hindi natin masyadong napapansin pero ito ay pwede mong makategorize sa physical, emotional, cognitive at behavioral. Ilan sa mga pisikal na manifestation ng stress ay ang pananakit ng katawan, ng ulo, panginginig, kawalan ng gana kumain at iba pa. Ang ibang tao, mas emosyonal ang kanilang stress reactions gaya ng pagkaranas ng anxiety, fear, pagkalito, depresyon o kaya galit. Yung iba naman, cognitive ang kanilang stress reactions. Ito yung madalas na magduda sa intensyon ng ibang tao o kaya pag-iisip ng masama sa kapwa. Halimbawa, sa trabaho, napapansin mo na madalas maisip mo na walang pakialam ang mga boss mo at wala naman katuturan na pinagpapatuloy mo pang trabaho mo. Naiisip mo lang mga ito magmula nung sakuna.
may iba ring na behavioral ang kanilang mga stress reactions. Halimbawa nito ay yung paggamit ng sigarilyo, alak at droga, hindi pagtulog o sobra sa pagtulog o kaya naman pagsusugal. Para sa iba, pwedeng ang ilan sa mga gawaing ito ay pagiging irresponsable, pero maaari rin itong maituring na mga stress responses din. Sa totoo lang, karamihan ng mga tao ay may kakayahan na makarecover sa distress sa pagtagal ng panahon. Ito ay lalo na kung matutugunan ng kanilang mga basic na mga pangangailangan at mabigyan sila ng support. Pero sa ngayon, kung sila ay makikita mo na matindi ang stress na nararamdaman, lalo na sa isang sakuna, mainam na hindi sila iwan mag-isa. At least hanggang sa mayroong ibang tao na makakatulong na matugunan ang kanilang mga pangangailangan.